Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasalamatan at dinadakila at itinataas sa aming kaligitnaan, sapagat patuloy kang nag-iingat sa aming buhay, patuloy kang nagpala sa aming buhay, patuloy kang nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, sa kalakasan, sa karunungan, Panginoon, at sa kagalingan na ipatuloy mong ibinubuhos sa aming lahat, Panginoon. Ngayong gabi, O Diyos, aming pong samok dalangin na kami po ay manikluhod sa iyong harapan, na patuloy mo po kaming kaawaan, patuloy mo po kaming kahabagan, patuloy mo po kaming ingatan upang sa ganon, Panginoon, patuloy ka naming mapupurihan. Ganon din, O Diyos, pagpalain mo ang mga nanonood ng live video ito, Panginoon. Sino man po sila, O Diyos, hindi ko man sila kilala, subalit kilalang kilala mo sila, O Diyos, ang kanilang pagkatao, ang kanilang katayuan, anuman, Panginoon, ang kanilang mga pinagdaraanan. Kaawaan mo, kahabagan mo, tulungan mo, O Diyos, tulad ng pagtulong mo sa amin. Sapagat tunay nga, Panginoon, kami umaasa sa iyong awa at umaasa, Panginoon, sa iyong habag. Patuloy mo pong kahabagan ang bawat isa. At patuloy mo po, Panginoon, na iukit mo ang iyong mga salita sa aming kalooban, sa aming kaisipan, upang sa ganun, O Diyos, Ikaw, O Diyos, ang mapaglingkuran namin ng aming mga lakas. At salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa aming harapan o sa aming buhay, sa aming pamilya. Sapagat tunay nga po, Ama, na Ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Ikaw ang mapagpala sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, at inangkin namin na ang sinumang nagmimithing makatupad sa iyong kalooban, Panginoon, ay patuloy mo silang ingatan at pagpalain, O Diyos, upang Ikaw, O Diyos, ang kanilang mapapasalamatan. Salamat, Ama, ng marami, at inangkin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin, ay pinagpala mo na kami in the name of Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, buksan natin ating mga Bible, hanguin po natin ang salita ng Panginoon sa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11, ang talata po ay 25. Matthew chapter 11, verse 25. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin. Mga kapatid, ngayon ay malapit na tayong matatapos. Pero ho, ay lilipat lamang po ako sa social media. No, hindi naman magtatapos ang gawain dito sa lugar na ating kinatatayuan, pero hindi po matatapos ang aking pangangaral. Amen po ba? Sapagat ako'y magpapatuloy na ang audience ko ay sa live ay camera. Amen po ba? Amen po ba? So ang ating pong ituturo ko sa inyo ngayong gabi ay, sabi mo ngang, ugaliing mapagpasasalamat. Okay, mga kapatid, bira lang po nito. Ilan lang ho nito ang mayroon. Makinig po kayong mabuti. Kasi pansinin po yung ating binasa sa Matthew chapter 11, verse 25. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inililihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Kaya ang ating pong tema ay ugaliing magpasalamat. No? Makinig kayo mabuti sapagat very sensitive ang ating pag-uusapan. Amen? Pwedeng magulat ka, pwedeng tumaas ang kilay mo, pero wala pong personalan. Sapagat aral lang ho ang ating pong pag-aaralan. Amen po ba? So, lihim na pagpapala. Sabi mo nga, lihim na pagpapala. Lihim na pagpapala. Anong nais nyo, kapatid? Gusto nyo pagpalain panghabang buhay o pagpalain ng pang-isang taon? Habang buhay. Anong sagot nyo? Panghabang buhay. Dapat panghabang buhay. Okay. So, anong sekreto? So, i-discuss ko muna sa inyo
para maintindihan nyo ang mga alagad ng Panginoon. Now, even si Jesus, no, sa John chapter 4 o John chapter 11 verse 41, makikita po tungkol kay Lazaro, no? Sapagkat marami pong kasayong sa kapanahunan, marami pong tao doon sa paligid ng ating Panginoon. So dahil ang mga tao doon sa paligid ng ating Panginoon ay hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala. Even ngayon sa ating kapanahunan, marami pong taong hindi po talaga naniniwala sa Diyos. Saka na lang sila naniwala sa Panginoon pag dumating na yung buhay na hindi na po nila maiintindihan. Saka na lang sila naniwala sa Panginoon pag dumating na yung buhay bangkarote na. Okay? So dito po sa kay Lazaro, sa John chapter 11, verse 40, ang purpose kung bakit nagpasalamat ang ating Panginoon na binuhay niya si Lazaro, no, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang panalangin ay nabuhay si Lazaro, pero ang purpose doon ng ating Panginoon para makita ng mga tao, even siya, yung namuhay dito siya sa lupa, ay nagpapasalamat. Sabi niya sa verse 41, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus, at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagat dinidinig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwalang silang ikaw ang nagsugo sa akin. Ulitin ko po, even si Jesus ay nagkaroon ng rejection. Madaanan niyo ito. Even anak mo, even asawa mo, ay pwede kanilang i-reject. Amen? Paano kanila i-reject? Pag mayroon po silang hinihingi, hindi ninyo binigay. At ang katumbas ng kanilang sasabihin, Bible study ka pa mama, hindi ka naman naging mabait. Bakit nasasabi nila yon? Dahil mayroon silang hiningi na hindi mo naibigay. No? Madaanan po kasi ninyo ang rejection. May mga time na hindi kayo paniniwalaan ng inyong asawa, ng inyong anak, ng inyong kapitbahay, ng inyong biyanan. Darating yung araw ng inyong mga mahal sa buhay. Dumarating yon sa atin bilang isang mananampalataya. So dito, ang purpose, sabi ng Panginoon, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus, si Jesus, at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagat dinininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Sigaw ko mga mapagpasalamat. Mapagpasalamat. Means, ang taong mapagpasalamat, kapatid, ito yung mga taong marunong tumanaw ng utang na loob. Marami pong tao sa kapanahunan, wala pong utang na loob. Alam nyo kapatid, mayroon pong isang department ng ating, ng profesyon, ng ating lipunan, na talagang nadismaya ako. Ano po yung profesyon na yon? Pagdating sa mga department ng lawyer. Okay? Yung impeachment case, no? Yung professor ng isang abogado, talagang nagmalaki sa kanyang pagiging abogado, pero ang nakabangga niyang debate, ang kanyang professor. So bakit ako nadismaya? Alam mo kapatid, sabihin na natin, pinahirapan ka ng professor mo. Sabihin na natin. Pero tandaan mo, kung hindi niya pinirmahan ang grade mo, isang pirma niya, panghabang panahon mo na, dinadala. So, even si Jesus, ilan na lang ang may ugaling mapagpasalamat. Ilan na lang. Even yung anak mo, kapatid mo, ilan na lang. Pero dito ngayong gabi, kung bakit inaaral sa ating gaano kaimportante ang ugaling mapagpasalamat. Ngayon, talakayin ko sa inyo ang mga alagad ni Jesus at tinatalagay ko si Jesus. Even si Jesus ay nagpasalamat. Tatandaan mo kapatid,
Loobin nawa ng Panginoon ngayong gabi, kayo nakikinig sa live video ito, naway dapuan kayo ng presensya ng Lord, dapuan kayo ng kaliwanagan ng Espiritu, at pasukin ang inyong pagkatao ng ating Panginoon para maunawaan nyo ang tunay na buhay. Amen po ba? Amen. So sabi ni Jesus, pwede naman gawin ni Jesus na pwede nga sabihin ni Jesus, Lazaro, lumabas ka dyan Pwede yun. Kasi ang bawat salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Yung kanyang pangalan ay makapangyarihan. Yung bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Even si Satanas, kinas out ni Jesus, lumaya si Satanas sa harapan niya. So anong ibig sabihin ngayon, kapatid? Even si Jesus ay nagpapasalamat, then pag binuksan mo yung Biblia mo ng Matthew chapter 11, verse 26, Oo, Ama, yung mga taong palang mapagpasalamat, yung mga taong mababa ang kalooban, sabi ni Jesus. Si Job, ang kabangga niya, asawa niya. Ang sabi ng asawa ni Job ay, sumpahin mo na Job ang Diyos mo. Then sabi ni Job, ang kaginawaan lang ba ang iyong pasasalamatan? Hindi ba pati ang kahirapan? Kailan kaya, kapatid? Kailan kaya natanong mo? Ito bato-bato sa langit. Yung sinita ka ng boss mo, pinagalitan ka. Kailan mo kaya sinabi, Sir, salamat po sir, kahit sisinita mo ako, at least natututo ako. Kailan mo kaya yung ginawa? Yung sinita ka ng magulang mo, kailan mo kaya sinabing, Nanay, tatay, salamat po, sinita mo ako. Kasi usually, as human being, pag sinita tayo, no? Pag ginawan tayo ng masama, ang una pong ating impresyon sa buhay natin ay galit at inis agad. Kaya nga, maraming tao, hindi pinagpala ang buhay. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Now, Job chapter 2 verse 10, sabi niya ang nakabangga ni Job ang kanyang asawa. Sabi ni Job, kaginawaan lang ba ang iyong pasasalamatan sa Diyos? Kaginawaan lang ba ang iyong tatanggapin sa Diyos? Hindi ba pati ang karamdaman? Sabi ni Jesus. Sabi ni Job sa kanyang asawa. Amen? Now, si David, tingnan mo si David, awit 107, verse 8 to 9. Sa awit 107, makikita mo rin ang anong attitude ni Job. Anong attitude ni David? No? Awit 107, verse 8, kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kanghanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Even si David, kapatid, itong binabanggit ko, yung mga alagad dito ng Diyos. Si David ay sentro ng puso ng Diyos. Napakalapit ni David, ni Haring David, sa ating Panginoon. Pero anong sabi niya? No? Kailan mo kaya maalala na isang araw pumunta ka sa iyong kwarto habang nakahiga? O kailan kaya na nag-commit ka sa Lord na ganitong oras, Panginoon, ay papasok ako sa kwarto ko at ikaw, O Diyos, ang una kong pasasalamatan? Kailan mo kaya, kapatid? Kasi kapatid, sabi ni David sa awit 107 verse 8, kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpapasalamat dahil sa pag-ibig at kahanganga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Doon na lang sa verse 8. Kaya dapat naman sa Panginoong Diyos magpasalamat dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Alam mo, kapatid, kung mayroon man po tayong pasalamatan, yung tayo inibig ng Diyos,
sa kabila ng ating mga karumihan, sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagiging swail sa Panginoon. Dapat, kapatid, makita mo yung sarili mo din. Kaya ang dalangin ko ngayong gabi na sana dapuan ka ng Panginoon at ngayong gabi magising ka, maintindihan mo ang aral. Sabagat nakakalungkot, mamaya, tatamaan po talaga kayo dito lahat. Yung panghuling mensaheng ito. In advance, sasabihin ko na sa inyo, tatamaan po talaga kayo dito. Amen po ba? Hindi po tatamaan para pahinain. Itinatama ang iyong buhay para ipagpalain. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Alam nyo kapatid, ngayong hapong ito, mga siguro 3 o'clock, mayroon pong isang company, no, na nagalit. Oo. Kailangan ko i-share nyo ito. Alam mo yung galit niya ay pangpatay talaga. Ibig sabihin, yung galit niya, yung tinext niya, no? Sabi niya, pag hindi mo ma-deliver yan bukas, hindi na ako mag-o-order sa iyo kahit kailan. Tapos mayroon pang hapahabol na salita. Mark my word. So yung pinakita ko yung text na yon sa isang department. So hindi po ako nakaramdam ng guilt sa buhay. Hindi po ako nagalit, hindi po ako nainis. Ang dahilan, kapatid, bakit hindi ako nainis as a Christian, as a pastor? No, kaya tina-challenge ko kayo lahat na pumasok sa buhay Kristiyano para maiintindihan mo ang buhay. Hindi po ako na-insulto yung sinabi niya, mark my word. Yung pinakita ko sa isang profesional, no? Sabi niya, ito ay hindi na ito negosasyon, wala na itong negosasyon. Ibig sabihin, pag hindi mo nagawa, ang utos, tapos na. Pero bakit naging easy ako? Kasi alam ko, pag ako ang magtrabaho, alam ko kung ano ang matatapos ko. Amen? Alam mo ba, yung pagsabi niya, mark my word, mas natuwa ako. Amen? Alam mo kapatid, kayong narito lahat, kasama itong mga staff sa harapan. Tingnan niyo po ang inyong mga sarili. Kasi malimit tayong taas noong magpapasalamat sa Diyos pag masarap ang dumarating. Pero pag mga pighating dumarating, hindi na nagagawa natin pasalamatan ng Diyos. Kaya nga ang tao ay nagiging routine ang kahirapan, hindi nakausap. May isa pong company, related pa ako sa company ito. Yung mga tao nila, siyempre, nag-Bible study din po ito. Ang kanilang amo. Pag sa panahon ng kahirapan, sila po ay nag-Bible study. Humihingi sa Diyos. Pero pag dumating na po yung mga biyaya na ibinigay ng Panginoon, nagre-reklamo na po sila dahil daw panay uti. Sabi ko itong mga taong ito para mga Israelites. Oo. Pinakakain ng Panginoon, sinubaybayan ng Panginoon, no? Pero wala pa rin, puro reklamo pa rin. Pag binasa mo yung Exodo, makikita mo po yung mga Israelita. Reklamador. Amen po ba? Amen. Now, si David, sabi ni David, no? Sa awit 107 verse 8, kaya dapat naman sa Panginoon Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Isipin mo, pwede naman tayo mapahamak lahat eh. Kung hindi tayo pakikialaman ng Diyos, kung hindi tayo gugustuhin ng Diyos iligtas, kung hindi tayo kahabagan ng Diyos, kung hindi tayo patatawarin ng Diyos, wala maliligtas na tao. Sapagkat ikaw at ako, tayong lahat sa buong mundo, walang naging karapat-dapat sa Diyos, sa paningin ng Diyos. Lahat ng babae, lahat ng matanda, lahat ng dalaga, lahat ng binata, lahat ng tao, even born again. Hindi, huwag kayo maniwala sa born again na hindi na sila magkakasala. As human being, mayroong yan mga gusto sa kanilang mga inner will. At hindi pwedeng hindi ka magkakasala. Ang kagandahan lang sa born again, pag nagkakasala, mas alertness sila, aggressive sila para humingi ng tawad sa Diyos. Kaya pinatatawad ng Panginoon. Now, anong sabi ni David sa 107?
No? Sabi niya, yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Alam mo kapatid, tatapatin na kita, maliban lang dito sa mag-asawa. Baguhin mo ugali mo. Baguhin mo. Maging active ka pagdating na sa gawain ng Panginoon. Lalo na kayo narito. Bakit? Baka hindi nyo nakita ang kagandahang loob ng Diyos. Sa gandang ginawa ng Diyos sa inyo sa dakong ito. Tapos pagdating sa gawain ng Panginoon, palit-lit ka. Kaya nga, sa showbiz, no? Ay sa mundo, no? Sabi na, show must go on. Nariyan ka o wala, ang show nila ay tumatakbo. Ito'y Christian. Ito'y gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, may tao man sa wala, tatayo at tatayo ako. Kasi marami nag-aantay sa likod ng kamera. Amen po ba? Amen po ba? Okay, so anong dapat natin gawin? Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Kaya nga, ang mga taong pinagpala ng Panginoon, hindi sila natutong magpapasalamat. Hindi totoong pasasalamat. Hindi bukal sa loob ang pagpapasalamat. At hindi nagtanim ng utang na loob sa Panginoon. Pinatikim lang ng biyaya, pero hindi pinagyayaman. Amen po ba? Amen po ba? Kaya lagi ko sinasabi, pag pinagpala ka ng Diyos, ang una mong hanapin ang Diyos. Amen? Pansinin mo, kapatid, bato-bato sa langit, kung magalit man po itong mga department na ito, no? Pansinin mo yung mga construction boy, no? Pag nakasweldo, hindi pamilya ang inuuna. Pero nagtrabaho sila para sa pamilya. Pero pag nakasweldo na, hindi pamilya ang inuuna. Sinong pinagtatawag nila barkada? Ang Kristiyano, kung ikay Kristiyano, pag pinagpala ka ng Panginoon, ang una mong hanapin, yung kanyang iglesia. Yung nagturo sa iyo kung paano ka pinagpala. Alam mo, ang pastor, pag hindi nagsalita sa iyo, no, hindi ka pagpalain ng Lord. Tandaan mo yan, kapatid. Lahat ng nanonood sa gawain ito, at kung gagawin ang mga aral na iniaral ko, tandaan nyo ito, kapatid. Baka mas higit ka pang pagpalain katulad ni Pastor Ruel. Katulad kay Ruel. Mas higit ka pang pagpalain. So, anong dapat mong gawin? Ang una mong pasalamatan sa mga bagay na tulad yung sinasabi ko sa inyo, pag may dumarating mga obstacle ng aking buhay, pag natapos ko ang bagay na yon at nalusutan ko at nalampasan, ang una kong pinasasalamatan, yung Diyos. Then pangalawa, yung aking magulang. Then pangatlo, yung aking dalawang spiritual advisor, si Brother Mike at saka si Pastor Mon. Talagang binabanggit ko ang mga pangalan nila pag ako nag-pray. No? Kung hindi dahil sa kanila, hindi dahil kay Brother Mike Velarde na tinuruan niya ako paano magiging makadiyos. At kung hindi dahil sa kay Pastor, kay Bishop Ramon Cruz, ay hindi na po ako nakatayo sa mga problemang pinagdaanan ko. Pero dahil sa dalawang spiritual man ito, ay narinig ko ang boses nila sa Elishaday. 3 taon ako. Every Saturday, ang gawain doon, twice a week lang ang gawain doon. Pero ang live sa DWXI, everyday. Doon ako nakasandal sa radio. At yung lumabas ako doon, then napunta ako kay Bishop, nag-aral ako sa theology. Kaya pag ako tumayo, yung dalawang spiritual man na pastor, sila po ginamit ng Diyos kung bakit si Ruel pinagpala ang buhay. Amen? Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi nila ako tinuruan. Kapatid, katulad ng din mo din yan, umupo ako. Ang sitwasyon mo ngayon ay sitwasyon ko noon. Umupo lang din ako sa upuan, nakinig, pinakinggan, inaral, kinabukasan gagawin.
Yun ang aking ginawa. Yung ako pa'y attender. Hindi ko pinapalampas ang mga salitang kailangan ko sa pang-araw-araw. Hindi ko tinigilan na hindi ko magawa. Kaya ganun na lang kung bakit ako pinagpala ng Panginoon. Sapagat mayroong ugaling nagtatanim ng utang na loob. Ang pagtatanim ng utang na loob ay pagpapasalamat. Amen po ba? Yung buhay mo noon, mahirap. Pero buhay mo ngayon, masarap. No? Sabi sa awit 107, verse 9, sabi ni David, ni Haring David, yaong nauuhaw ay pinainom, upang masiyahan ang mga nangagutom ay pawang binubusog sa matinding bagay, sa mabubuting bagay. Spiritually, kaibigan, busog ka. Dahil araw-araw kang inaralan. But financially, busog ka. Baka may kulang ka, kaibigan. Yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, baka yun ang kulang mo. Tatandaan mo yan, kapatid. Kaya, evaluate yourself. As a Christian, as a man, evaluate yourself. Kasi sayang yung aral kung narito ka, pero hindi mo gagawin. Baka yung nakikinig, yun pa ang pagpalain. Kasi alam mo, na pag on ng camera, ando na sila. Nag-aabang na. Amen? Nag-aabang na sila. Bakit ko alam? Ang views na nag-average ng 50 to 70, ando na yun. Ang mga tao na yun. Nakaabang. Ibig sabihin, baka ito pa ang unang pagpalain ng Diyos. I pray sa mga audience ng live video ito. Masidhi po ang aking dalangin sa inyong lahat na nanonood na kung paano ako pinagpala ng Diyos. Masidhi po ang aking paghingi ng tulong sa Diyos para sa inyo na kayo din ay pagpalain ng sobra-sobra. Sapagat kami, kung kami ang inyong tatanungin, pinagpala ho kami dito sa lahat ng bagay. Pisikal, pinansyal, spiritual. Taas noo ko pong ibalita sa inyo na kami dito ho, sa aming kinatayuan, ay pinagpala po kami dito. Nagkakasakit kami pero hindi na hospital. That is spiritual blessing. Amen po ba? Amen. Okay. So si David, si Haring David ay pinasalamatan niya ang Diyos dahil sa bagay-bagay na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Now si Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, no? Kung iyong babasahin ito, sinita niya ang taga Thessalonica o ginigising niya ang taga Thessalonica. Kasi po sinabi ni Pablo sa taga Thessalonica, sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Alam mo ba yung salitang lahat ng pangyayari? Bad and good po yun, kapatid. Sabi niya sa taga Thessalonians, no? Ipagpasalamat niyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagat yaon ang ibig ng Diyos. Alam mo, kapatid, kung as a Christian, kung kayo po'y magkakasakit, hindi po yun parusa. Yun po ay paalala dahil nakalimot ka. Amen? Amen. Amen po ba? Pag ikay naghirap, matayog na ang buhay mo, at bumagsak ka ulit, yun po ay parusa dahil nakalimutan mo siya. Tatandaan mo yan, kapatid. Huwag mong baliwalain ang aral na ito. Dahil ang aral na ito ay napakaseryoso. Mga kaibigan. Mamaya, isa-isahin ko kung anong ang mga dapat niyong pasasalamatan. Amen po ba? Amen. Sabi ni Paul sa taga Thessalonians, ipagpasalamat niyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagat yaon ang ibig ng Diyos. Pag tayo namatayan, magpasalamat tayo. Amen? Usually, pag tayo namatayan, bakit tayo magpasalamat? Pag titingnan mo yun, spiritual thinking,
Magpasalamat ka eh. Nakabawas ka ng obligasyon. Amen po ba? Amen. Pansinin nyo, example na lang. Kung mayroon kayong pamilyang disabled ang buhay, naalagaan ba niyo? Oh, napakain ba niyo? Nasubuan ba niyo? So, pag spiritual thinking, magpasalamat ka sa Panginoon kung nawala sila. Dahil hanggang doon na lang sila. Eh, pansinin mo, ang lahat ng namatayan, magrumentado pag namatayan sila eh. Okay? Example na lang, kapatid. Reality ang sasabihin ko. Sa mga adik, nagsasyabo. Yung panahon ni Duterte, nagkamatay. Pero yung hindi pa namatay, problema din nila yun eh. Ang kanilang mga kamag-anak. Kaartihan lang po yun sa akin eh. Kaik-ikan po lang yun. Sa totoo lang. Dapat ka pa nga magpapasalamat. Kasi nga, lagi ko sinasabi, huwag kang pumasok dyan sa bagay na yan. Dahil ang bagay na yan ay labag sa batas. Amen po ba? Makulong ka, magpasalamat ka. Amen? Nakulong ka, magpasalamat ka. Pero pag nakulong yung padre de pamilya, so talagang dihado yon ang may bahay. So anong ibig sabihin, kapatid? Anong punto kong naiparating sa inyo? As a Christian, as spiritual man, lahat ng bagay may hangganan. So pag sa Diyos na ang isang bagay, sa Diyos na yon, hindi mo na pwedeng yung habulin. Kasi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, hanggat hindi pa dumating ang parusa ng Panginoon, then magpasalamat ka na sa Panginoon dahil hindi ka pa pinaparusahan. Huwag mong ipagyayabang ang iyong mga maling ginagawa. Kasi lahat ng maling ginagawa ay mayroong hangganan. At hanggang kung hindi ka pa naparusahan sa ating mga maling ginagawa, matuto kang magti-thank you sa Panginoon. Dahil hindi pa tayo napaparusahan. Amen po ba? Anong iparating ko sa inyo as a Christian? No, as a Christian. As spiritual man, iba yung pananaw ng mga spiritual man. Iba yun. Ang mga bagay-bagay na ang mga bagay-bagay na ikakagalit mo sa aming mga spiritual man, ikatutuwa namin. Ang ikakagalit namin, mas ikinalulungkot namin. Bakit nagawa? Ang mga tao na hindi Christian, hindi spiritual man, pag nakaisa natutuwa. Pero pag mga spiritual man, pag nakaisa sa kanyang kapwa, nalulungkot. Bakit nalulungkot? Kasi pag nakaisa ka sa iyong kapwa, ay pagkasalanan yon. Kayo naging dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano, iba't ibang simbahan, hindi pinagpapala, kasi nga hindi nila ina-acknowledge ang Diyos mismo sa kanilang buhay. Nasa bibig lang nila. But sa kanilang mga ginagawang pang-araw-araw, naging dihado ang Diyos. At pag gumagawa ka sa pang-araw-araw mong buhay, naging dihado ang Diyos, na ikaw lang din ang hindi niya pagpapalain. Tatandaan mo, kapatid, ang kilos mo, ang isip mo, ang hininga mo, ang lakad mo ay hawak ng Panginoon. Wala kang dapat ipagtatago sa Diyos. Hawak niya ang buhay mo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Now, tingnan nyo, kapatid, isa pa. Sa Luke chapter 17, verse 16. Ito po yung kinahangaan ko pagdating sa bagay na ito. About sa pagpapasalamat. Kasi ito, sa Luke chapter 16, ang 17 verse 16, ito ba'y pinatunayan niya. Makinig kayong mabuti. Kasi papunta na po tayo sa realidad na aral natin ngayong gabi. No, inintroduce ko na si Jesus, nagpasalamat, no, sa pagkabuhay ni Lazaro, at para sa kanyang mga nakapaligid sa kanya, si Hope nagpasalamat, binangga niya ang kanyang may bahay, ang kanyang asawa, si David nagpasalamat, si Pablo nagpasalamat, no? Itong Samaritanong ito ay nagpasalamat. Luke chapter 17, ang talata po ay 16. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus.
Lingunin mo katabi mo. Hindi ba lahat kayo pinagpala dito? Nasaan? Tama? Yan ang sinasabi ko, kapatid eh. Kung may, sabi ko nga sa inyo, pag may mga lakad kayo, unahin nyo muna ang Panginoon bago kayo lumakad. Kasi ang appointment mo sa kay Jesus, importante. Amen po ba? Now, itong tanong ni Jesus, nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siya? Kapatid, kayong nasa harapan ko, ako na mismo nagsasabi ay pinagpala ka. Bakit ka pinagpala? Hindi ka mayaman. Means pinagpala, kapatid, pag nakaipon ka. Pinalaya ka sa gipit ng buhay. So anong dapat mong gawin mula dito hanggang naka-blue at mula sa puti na lalaki hanggang sa dulo? Ano mong gawin, kapatid? No? Dapat ang laman ng isip mo, ang laman ng puso mo, no? Ang nakikita ng mata mo, yung mga ginagawa ni Jesus sa buhay mo. Dapat yun ang dapat mong gawin simula ngayong gabi. At simula ngayong gabi, pag uwi mo sana, mamulat ka. Makita mo ang mga ginagawa ni Jesus sa'yo. Amen po ba? Alam mo, kapatid, kung hindi sa pagyabang, simula yung tinanggap ko si Jesus sa edad ng 12 years old, napasok na ko na sa simbahan, pero totally tinanggap ko siya. Nakilala ko as a Jesus sa age of 15. Nakilala ko siya. Yung alam mo bang pinakiusap ko lang sa Panginoon, sabi niya, umiyak ako, nakaluhod. Sabi ko, Lord, tinatanggap kita ngayong gabi. Pero Lord, ako'y galing sa pamilyang gutom. Huwag mo akong pagutuman. Nag-alaga ako ng mga lalaki, kapatid, sa Muntinlupa, sa Las Piñas. Ilang tao ang pinakakain. Never akong nagutom. Bakit? Tapat ang Diyos na aking tinanggap. Tapat ang Diyos na aking pinaglingkuran. Tapat ang Diyos na aking ipinagsigawan saan man ako mapunta. Amen po ba? Amen. Amen po ba? So sabi ni Jesus, no? Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayong ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang sabi ng mga Bible scholar, yung siyam, bumalik ang sakit. Pero yung isa, pinagaling ni Jesus. Ano yung sinabi ni Jesus sa verse 10? No, sa verse 18. Sabi niya, wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Anong mayroon doon sa verse 19? Confirmation. Sabi ni Jesus sa Samaritano, tumayo ka, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananalig. Anong mayroon doon? Confirmation. Confirmation. Sabi mo nga, confirmation. Confirmation. Kinonfirm ni Lord sa Samaritanong ito. Sabi niya, tumindig ka, humayo ka sa iyong lakad. Sabi niya, humayo ka sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Napaka-importante yung confirmation. Mga kaibigan, sa Luke chapter 17 verse 16 to 19. No? Sabi ni Jesus dito, na may isang lalaking kitungin, no? Sabay silang sumigaw. Sabi nila sa verse 13, Jesus, anak ng si Jesus, sabi niya, at humiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. 10 sila ang sumigaw. 10 silang gumaling. Pero ilan ang nagbalik ng papuri sa Diyos? Isa lang. Ang nakakalungkot kong sabihin, mga kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Pero bakit nagiging tamad ka magpasalamat sa Diyos? Hindi ka ba natatakot ang mga ibinigay niya ay pili niyang kunin sa'yo? I warning nyo, mga brothers and sisters. Baka yung na-achieve mo ay pwede niya alisin sa'yo. Hindi ba nyo alam? Maraming bangko nagsara
Mga bilyonaryo ito, bakit nagsara? Maraming mga kumpanya nagsara. Hindi ko kayo tinatakot. Ang ginagawa ko ay pinaalalahanan. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag ang mga pagpapalang tinanggap nyo ngayon ay galing sa Panginoon, dahil sa inyong pag-atin ng pagsimba, dahil sa pag-atin nyo ng live video, dahil sa pag-atin nyo personal, ang una nyong anahin pagdating ng Sunday. Kung malapit kayo sa mga simbahan, pumasok kayo. Dahil ang aking paniniwala, kahit anong simbahan, basta ipinangangaral si Jesus, lahat ng tao doon ay pagpalain ni Jesus. Kahit anong simbahan yon, basta isisigaw ang pangalang Jesus ng taga Nazaret, ay pagpapalain yun. Bakit? Sinabi ko, bakit ko napatunayan kung gaano ito kaningning, gaano ito kapangyarihan ang salitang Jesus. Yung kami po ay naghirap at tinawag ko ang aking mga anak. At yung bunso, yung mga panahon na yon, ay siguro mga 2 o 3 years old pa lang siya. At lumuhod po kami. Siya yung pinakahuli. Ako ang unang nanalangin. At siya yung pinakahuli. Pero sinabi ko lang, pag ito nabanggit ang words na ito, lulusot ako. Nang naisip ko, mabanggit lang ng bunso kong anak. Papa Jesus, tulong mo Papa, iyak Papa. At yung tatlong binanggit ko sa inyong harapan, yun din ang binanggit ng bunso kong anak. Kaya sabi ko, bingo. Ano yung mayroon, yung faith ko, na pag nabanggit ng bunso kong anak, ay pagpalain ako. Nangyari yun. Kaya kung bakit narito ka ngayon, kung bakit taas noo kong sabihin na pinagpala ako ng Panginoon, kung bakit ko sinasabi sa harapan ng kamerang ito, na walang sino mang tao na tatawag sa ating Panginoong Hesus, walang sinong tao na lumapit sa ating Panginoong Hesus, walang tao na tumatawag o manampalataya sa ating Panginoong Hesus na binibigo ng Diyos. Lahat ng lumapit, lahat ng nanampalataya, lahat ng sumigaw sa Panginoon, lahat ng humingi sa Diyos, ay hindi kailanman tatanggihan ng Panginoon. Taas noo ko po yung ipinangalangdakan ang pangalang Jesus. Taas noo ko po yung ipinangalangdakan ang pangalang Jesus, na siyang nagbago sa aking buhay, na siyang nagpapagaling sa aking karamdaman, na siyang nagpapayaman ng aking kabuhayan. At taas noo kong ipangalandakan ang pangalang Jesus na aking nasusumpungan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ugaliing mapagpasalamat. Mga kapatid, kung gusto nyong pagpalain kayo habang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Now, binanggit ko si Jesus, binanggit ko si Pablo, binanggit ko si David, binanggit ko si Job. Ngayon, ikaw naman at ako ang ating aaralin. Ito bang ugali nila ay nasa ugali ba natin? Dahil kung sila, mga alagad ng Diyos, ay ugali nila, anumang mangyari, anumang sitwasyon, ay pinasalamatan nila ang Diyos, tayo, ganun po ba? Now, titingnan natin. Una, bilang tao, bilang Kristiyano, bilang mga spiritual man, o bilang spiritual woman, ano ang una nating pasalamatan? Una, ang pasalamatan natin yung ating mga magulang. Tanong, yung magulang mo ba ngayon, buhay pa, sinuportaran mo ba? Dahil hindi pwedeng, salamat ma, salamat papa, salamat daddy, salamat mami. Hindi pwedeng ganon. Tatandaan mo, kung edad mo ngayon, mama ko buhay pa, papa ko patay na. Pero sinong bumubuhay ng aming magulang? Dalawa kaming magkapatid. Amen po ba? Tanong, nasabi mo na ba sa magulang mo, salamat mama, kasi kung hindi mo ako naisilang at hindi pinahintulutan ng Panginoon na ako'y mabuhay, hindi ko sana nasumpungan ang ganitong kasayang buhay. Napasalamatan mo na ba? Nayakap mo na ba? Isa pang kulang kung hindi mo nagawa yon. Ibig sabihin, pag sinabi mong salamat, naipadama mo, hindi sa nguso. Amen? Alam mo kapatid, nagawa ko na din
Ang papa ko, totally hindi ko napasalamatan, hindi ko na naalala. Kaya ganun na lang ang aking nararamdamang lungkot. Pag ako ay nagtagumpay, ganun na lang ang naramdaman kong lungkot na ang magulang ko o yung aking ama, nakasama ko sa pangingisda, ay hindi niya nasaksihan ang mga achievement kong buhay. Kasi yung pumunta po siya dito sa Muntinlupa ay sa panahon po yun ng darkness ng buhay ko. Napakadilim ang buhay na yon. Ang edad ko po doon ay 33. At ang sabi niya, ang huli niyang sinabi sa akin, ilang taon ka na? Ang sabi ko, mag-33. Sabi niya, pag dumating yung 35, andyan pa yan, ang hanap buhay mo. Pagdating mong 40, at kung nandyan pa yan, wala ka ng problema. Tuloy-tuloy na yung hanap buhay mo. At yung sinabi ng aking magulang, ng aking papa, nangyari. Ang problema, wala na siya. Hindi ko na mapasalamatan ang aking ama. Na siya yung gumabay, yung ako'y naghirap. Siya yung nag-open eye ng aking isipan, ng aking mata. At siya yung nagsabi sa aking tainga, ang kabuhayan mo, pag edad mo ng 35, kung nariyan pa yan, pagdating mo ng 40, kung nariyan pa yan, diretsyo na yan. Wala ka nang alalahanin. At nangyari. Pero ang ikinalungkot, hindi ko siya napasalamatan. Kapatid, mga kaibigan, baliktad tayo. Napapasalamatan natin ang ating mga barkada, pero ang ating mga magulang, hindi po natin napapasalamatan. That is error. Ang galing po natin magsabi, salamat po. Pero sa ating mga magulang, hindi po tayo ganun. Yun ang nakakalungkot, kapatid. Ang dami kong nasaksihan, ang bait nila sa ibang tao, pero sa kanyang mga magulang, baliwala sa kanila. Ang dami ko nasaksihang tao. Baliktad, hindi ibang taong nagpalaki sa'yo, kundi yung papa mo at mama mo. Kung hindi ka nila ginabayan, hindi ka magiging totoong tao. Amen po ba? Amen. Usually unfair ito pag sinabi ko ito. Kung marunong ka magpasalamat sa Diyos, sa iyong magulang, masigit mong pasasalamatan ang 2 o 3 sa buhay mo. Yung Diyos, yung magulang mo, pag sinabing higit, sobra yung pastor mo. Pero wag mong gawin sa akin yan. Huwag ka magpasalamat sa akin. Sa iba na lang. Kasi ako, nagsiserve ako sa God na hindi ako tumatanggap ng papuri. Sinasabi ko, kwento ko yung ang nangyari sa buhay ko bilang testimony as a Christian. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Pasalamatan natin yung ating ama. Yung ating mga ina. Ating mga kuya. Naging breadwinner sila. Ating mga ate. Ating mga bunso. Dapat pasalamatan natin. Kaya nga ang babaeng ito na lumaban, yung kanyang inalagaan, minahal ng sobra. Mas nauuna kaysa sa tunay. Kaya yung lumaban sa kanya, sabi ko sa kanya, huwag mo nang pabalikin. Dahil hindi ako natutuwa sa ganong pag-uugali. Na matapos kang kupkupin, lumaban ka na lang kasi malaki na ang buto mo. Hindi pwedeng ganun. Mga kaibigan. Amen po ba? Amen. Okay, makinig kayo mabuti. Yung ating mga asawa, napasalamatan mo na ba ang asawa mo? Yung gumising siya ng alas 4 para maghanap buhay, napasalamatan mo na ba? Amen? Yun ang realidad, kapatid. Kasi maraming mga asawa, ang nakita mo ang kabuntutan ng iyong asawa. That is bad attitude. Ang nakita mo ang kanilang pagkukulang. Hindi mo nakita ang kanilang sakripisyo para buhayin kanila. Hindi sa panunumbat, kaibigan.
Pero ang realidad, ganun. Ikaw asawang lalaki, dapat kang pasalamatan ng asawang babae. At ikaw asawang lalaki, dapat ka rin magpasalamat sa iyong asawang babae. Bakit? Ay kung hindi ka paglulutuan, hindi ka rin masarap kumain. Realidad ito, kaibigan. Ikinalulungkot ko. Ang paggawaang ito, ang daming tinulungan. Pero pag lumabas dito, sira si Rowel. Yan ang nakakalungkot. Pero ganun pa man, sinabi ko yung dalawa kong staff. Kahit ibalik nila ang ikakasira na aking pangalan, pero hindi ako titigil na magpakabuti sa aking kapwa. Sapagkat dito ako tinawag na magiging uliran ng namumuno. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Yung girlfriend mo, kailan mo sinabi, kailan mo iniyakap na salamat? Yung boyfriend mo, kailan mo niyakap at sinabi, salamat? Kailan mo kaya sinabi? Tapos kung mamatay, payak-iyak ka? Yung buhay, baliktad din. Kung yung patay, bibigyan ng flowers. Kung patay na, sinong matuwa doon? Eh kung patay na yung tao, papalakpak pa ba yun? Baliktad ang mundo. Amen? Amen. Tingnan mo si Fernando po. Di ba? Yung namatay, ginawang estatwa. Pinasalamatan. Di ko alam. Bakit kung patay na yung tao, saka pa pasasalamatan? Eh dapat yung buhay pa ang tao, tinawag na. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So baka ngayon, pagkatapos ko, sasabihin nyo, Pastor, Sir, salamat. Huwag na kayo magpasalamat. Ipakita mo na lang sa gawa mo. Na baka mamaya, pagkatapos ko mga araw, magsilapit kayo sa akin at sabihin, Pastor, salamat po. Huwag na. Huwag na. Naunahan ko na kayo sa aral eh. Amen po ba? Amen. Uuwi kasi yun eh. Kung paglabas ko, pagkatapos ko, magpapasalamat ka, uuwi yun. Oo. Tama? Tama. Tama ba mali? Tama. Tama yun, uuwi yun eh. Baka mamaya, yayakap ka pa sa akin. Salamat po, Pastor. No. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, so minsan ng mga breadwinner natin, huwag nating kalimutan. Ating mga magulang, naging breadwinner sa atin. Ang ating mga ate, ang ating mga kuya, ang ating mga bunso, ating mga asawa, ating girlfriend, ating boyfriend, ating lolo at lola, ating mga kapwa tao. Dapat po natin pasalamatan. Amen? Alam mo kapatid, pag may nagawa sa iyong mabuti, yung yakapin mo lang at sabihin mo, salamat po talaga. Alam mo, pag ako ang yumakap sa isang tao, lalaki o babae, habang buhay na yun, gagawa na kita ng mabuti. Amen po ba? Pero alam mo, ako po'y matatag na lalaki at maunawain na lalaki. Saan ako nasasaktan? Kung pinagsabihan ko na kayo, tapos ang sagot nyo pabalang-balang na. Doon ako nasasaktan eh. Amen? Amen. Parang ang dating, mayroon po isang pastor, ito realidad po ito, totoo po ito nangyari. Sabi ng pastor, dumating ka dito, tuta ka. Ngayon, aso ka na. Bakit? Kumakagat na, nagre-reklamo na, naninira na, at pag-utusan, ayaw na sumunod. Kaya yung tao na yun, nagising siya. Tapos sabi ng isang pastor, alam mo ba yung dumating ka rito, pag sinabi ko, punta ka doon, pumupunta ka. Pag pumunta ka doon, pag inutusan, pumunta ka doon, papunta ka. Wala kang reklamo. Pero ngayon, noon, tuta ka. Pero ngayon, aso na. Bakit? Nalimutan. Habang panahon mo na kapatid, pasasalamatan ang mga taong sumagip sa iyo sa panahon ng kagipitan ng buhay. Amen. At huwag na huwag mong suswayin yun. At ako, sabi ko nga sa iyo, ikinalulungkot ko. Pag matagal na ang isang taong katabi ko, tapos balang-balangin akong sumagot, tapos na. Ayaw ko na. Nakakalungkot eh. Kaya nga, ito babaeng ito, sinabihan ko yan.
First day mo, banggitin ko na. Sabi ko, sa first day mo sa Pepsi, dapat yung ugali mo, hanggang sa hanggang. Ano yung first day mo sa Pepsi? Takot ka. Masunurin ka. Hanggang sa hanggang, umabot ka man 20 years dyan. Dapat masunurin ka. Takot ka. Yung first day. Dapat ganun. Ang isang Kristiyano. Ang realidad, hindi po nangyayari yun. Habang tumatagal, nawawala yung takot. Kaya nga, ang tao ay bat-bat ng hirap. Ang sabi sa mga ngaral, chapter 12. Bat-bat ng sakit. Bakit ang tao nakalimot? Alam mo, sa pag nag-graduate ng isang bata, no? Pag nag-graduate ng college ang isang bata, hindi po ako na-amaze sa isang bata na graduate ng college. Pag yung toga ay isuot niya sa magulang niya, hindi po ako na-amaze doon. Pero pag ang kanyang, habang siya nag-i-speech, at binanggit niya ang mga tao na katulong niya, si God, ang kanyang magulang, kanyang kapatid, doon po ako na-amaze. Ibig sabihin, marunong tumanaw ng utang na loob. Ang daming anak. Ang isang anak ng anak at yung isang anak ng anak. Routine means, ang ibig sabihin, hindi natutong magpasalamat. Alam mo, yung babaeng ito, sa harapan nyo, ang kwento niya ay sinagip sila ng kanyang tiyahin. Ang sabi ko, ikaw ngayon ay mayroon na. Ikaw naman dapat ang mag-support habang matanda yung sumagip sa inyo. Tatandaan mo, kapatid, kung hindi ninyo gagayahin ang ugali ng ating Panginoon, kung hindi nyo gagayahin ang mga spiritual man na ugali nilang magpasalamat, ang mga pastor mayroong quiet time. Mayroon silang prayer room, ang mga pastor. Kung hindi nyo gagayahin ang ganitong istilong pamumuhay natin, kapatid, sayang ang biyaya ng langit. Sayang ang pangako ng Diyos kung hindi mo matanggap. So, simple lang. Ngayong gabi, pagtulog mo, humingi ka sa Panginoon. Paggising mo, humingi ka sa Panginoon. Pero wag na wag mong kalimutan sa dulo, bago ka matapos sa iyong panalangin, ang pasalamatan siya. Amen? Kanina ho, habang po ako ay nakaupo doon sa labas, may isa pong lumapit na pipi. At in-endorse. Ang sabi niya, sir, nangailangan ito ng trabaho. Ang sabi ko, may pamilya ba yan? Ang sabi niya, mayroon. May tatay ba yan? Sino nang pakain? Sabi ko, sabi niya yung magulang. Ang magulang ba may pamilya? Mayroon. So sa isip-isip ko, naghati-hati sila sa bawat biyaya. Kaya sabi ko, tinawagan ko yung manager, tanggapin mo ito para mabuhay ang kanyang pamilya kasi may asawa. Amen po ba? Amen. So dapat tayo ganun. Madaling lapitan. Hindi sa pilitan pag tayo tumulong sa ating kapwa. Tatandaan mo, kapatid, bago ko matapos, kayo mga nanonood, challenge ko po kayo. Ano mang mayroon sa inyo, ano mang mayroon sa harapan ko, mga tao, kayo narito. At ano mang mayroon sa akin, yun po ay galing sa Diyos. Kung nagtagumpay ka, galing sa Diyos. Kung mayaman ka, galing sa Diyos. Kung nakapag-professional ka, galing sa Diyos. Kung pinagaling ka, galing sa Diyos. Kung yumaman ka, ay galing sa awa ng Diyos. Dapat, kapatid, hindi natin ipagdamot sa Diyos. Tatandaan mo yan, kapatid. Amen po ba? Amen. Okay, so, may mga tao pinalaki ng lola at lolo. So, dapat, aruguin mo si lola at si lolo. Dahil ikaw na ngayon malakas na.
Amen po ba? Amen. Baliktad na eh. Yung matanda naghanap buhay, yung bata nakaupo. Yung matanda naghanap buhay, yung nanay, tatay naghanap buhay, yung mga anak nila nagsusugal, nakaupo, nag-iinom. Tapos pag dumating yung kailang magulang, sila pagalit. Anong klaseng buhay ang mayroong mundong ito? Amen po ba? Amen po ba? So ulitin ko po kapatid, kung gusto nyong pagpalain, alam nyo kapatid, no? At sinabi ko na rin ito, personal, sa mga manager na ito. Ang tinutukoy ko, yung mga manager ng Pepsi. 5 manager sa Pepsi na napasalamatan ko na sila. Isa lang na lang ang manager sa Pepsi, yung finance manager. Hindi ko pa napasalamatan. Bakit? Yung pagpili nila sa akin. Yung pagpili nila para magpatuloy magserbisyo. Napasalamatan ko na sila lahat. At ang sabi ko, salamat sa inyong tiwala. Kaya ganun na lang, pag ako'y pinatawag, hindi ko sila bibiguin. Gaano man kahirap ang inuutos nila, aking gagawin. Amen? Amen. Tatandaan mo kapatid, huwag niyong kalimutan ito. Huwag niyong ilagay sa inyong kaisipan. Kaya po ako tinanggap ng company dahil kailangan nila ako. Huwag na. Yun po ay hindi kaisipan ng makadiyos. Hindi yan kaisipan ng makadiyos. Ang kaisipan ng makadiyos, yung pagtanggap mo pa lang, yung nag-interview sa'yo, habang buhay mo na yun, pasalamatan. Kasi siya yung nag-recommend sa mga kampanya ng Big Boss. Tatandaan mo yan. Tatandaan mo yan. Naalala ko po yun, patapos na po ako. Yung pinersonal ako isang manager sa Carmona. Talagang ginamit silang Panginoon. Ang daming nabuhay doon, mga 50 katao. Doon pa ako sa Las Piñas. So tinanggal niya ako. Kasi niyaya niya akong lumabas ng linggo. Ang sabi ko, sir, kung gusto mong lumabas tayo, hindi linggo. Kasi ang linggo ay committed ko. Wala akong cellphone, di mo ako matawagan kasi naroon ako sa simbahan. So, dahil hindi ko siya napagbigyan, yung manager sa Carmona, tinanggal ako. In-stop ang connection ko sa kanila. Sinara niya ang gate. Ibig sabihin, no transaction. Alam mo ba, pagtanggal niya ngayong gabing ito, sabi niya, last mo na yan, hakot mo, pastor. So, tinanggap ko. Tapos, pagdating ko sa bahay, gabi yon, may text siya. Huwag ka nang bumalik bukas. Hindi ka na pwedeng maghakot dito. Okay? Pero bumalik po ako. Pagbalik ko po doon, hindi para makiusap, humakot. Bumalik po ako doon. At in-entertain ako ng guard. Para gusto ko lang iparating sa inyo kung bakit ako pinagpala. So, pag sabi ng guard, narito si pastor, sabi ng manager na yon, papasukin mo. Ang manager, para hindi confusing kasi marami kong kakontak na manager, sa Isilito yon. Ang pangalan niya. So, sabi niya, papasukin mo. Sabi niya. So, pumasok ako. Pagpasok ko, kinamayan ko siya. At ang sabi ko, sir, salamat po. Sa 3 taon mo, pag-intindi, pag-supply, nabuhay po kami, buong simbahan. Sabi niya, ang tanggal ko na sa larangan ng negosyo, pastor. Ikaw lang na tinanggal ko, bumalik at magpasalamat. Ang sabi niya, bukas, pastor, pwede ka na humakot. Sabi ko, sir, wag na po. Kasi pag ako na magpasalamat, din na, tapos na. Bakit? Tatandaan mo, mga kapatid, sarahan mo man ang gate mo. Sarahan mo man ang pintuan mo. Sarahan mo man ang puso mo. Hindi magsasara ang Diyos na pinagsisigawan ko. Amen. Purihin ang Diyos. Sarahan mo man ang pinto ni Ruel. Hindi magsasara ang Diyos na aking pinaglilingkuran.
Hindi magsasara ng pintuan na aking pinagsigawan ang Panginoon na aking pinaglingkuran sa loob ng 38 years, mga kaibigan. Kaya ganun din po ako. Hindi po ako nagsasara ng pinto kahit walang pinag-aralan. Aking hinahanapan para mabuhay. Pero kapatid, ang tanong ng Panginoon sa Samaritano, sabi niya, hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang siya? Maraming empleyado. Nasaan? Ang tanong, kaibigan, isang tanong. At alam mo, na-amaze ako sa lalaking itong puti na ito. Hindi po siya empleyado, pero umatin. Amen? Darating ang araw, kapatid. Pag nanawagan akong fellowship, yung mga taong nanonood, lalabas yan. At pupunta yan. Darating ang araw. At tandaan mo, kapatid, unahin mo si Jesus. Unahin mo si pastor. Huwag ako. Dahil ako ay sapat na. Unahin mo yung simbahan mo. Unahin mo yung magulang mo. Unahin mo yung mga taong nakatulong sa inyo. Yung mga taong nakatulong sa inyo, wag na wag ninyong sasagutin ng pabalang-balang. Then magsasara sila ng pintuan pagdating ng araw. Hindi maiwasan, sitahin ka. Pero pasalamatan mo pa rin. Katulad yung isang manager kanina sa isang business. Ang sabi ko, ma'am, bukas po darating. Never po ako nainis, nagalit, nagtampo, sumama ang loob. Kasi karapatan po niya yun bilang isang manager ng company. Mga kaibigan, kaya nga pag si Bishop Ramon Cruz ay tumawag, di ko kayang tanggihan. Kasi hindi po ako nakakatawid kung hindi sa kanya mga aral. At kung kayo man makatawid dahil sa mga aral ni Pastor Ruel, huwag niyo ako pasalamatan. Ang pasalamatan niyo ang Panginoon. Masaya na ako makita kang nagdadala ka ng Biblia. At masaya na ako na makita ka nagbabasa ka ng Biblia. At masaya na ako na papumunta ka sa simbahan. Makita lang kitang papunta sa simbahan. Masaya na ako. Ibig sabihin, yung ipinangangaral kong Diyos, kinausap ka. At yung ipinangangaral kong Diyos, binago ka. At ang ipinangangaral kong Diyos, pinagpala ka. Kaya bumalik ka sa Kanya. Tayo po'y tumayo. Hallelujah, Lord Jesus, Lord God. Ama, O Diyos, pumasok ka sa mga pintuan ng mga tahanan na nanonood ngayong gabi. Pumasok ka sa mga puso, sa mga taong narito sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami kung kami ay nagpabaya sa kabila ng mga pagpapala na tinatinamasa namin. Patawarin mo kami kung sa mga taong nakatulong sa amin ay hindi po namin sila napapasalamatan. Pumasok ka po, Ama, sa aming mga kalooban ngayon. Pumasok ka po, Panginoon. Pumasok ka, O Lord, sa mga tahanan na mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Pumasok ka sa aming mga buhay. Huwag mo kaming pakawalan, Panginoon, kundi kami ay turuan mo. Huwag mo kaming hayaan, kundi kami ayain mo sa kabanalan sa harapan mo. Tulungan mo po kami na makita ang iyong mga ginagawa sa amin. Simula pandemic, mga taong pinadala mo ay hindi mo pinabayaan. Hindi mo hinahayaan mawalan, kundi lagi mong pinagpapala kaming lahat. Ganun ko din po, Panginoon, masidi kong dinadalangin sa inyo na pagpalain mo ang mga nanunood, ang mga nag-aabang kanilang pamana. Buksan mo pang, Ama, ang iyong durungawan ng langit at ibuhos mo ang mga biyaya sa kanilang mga tahanan. Tulad ng pagbuhos mo sa amin na patuloy mo kaming inalagaan.
Panginoon Diyos, sa mga oras na ito, patuloy mo kaming gamitin sa iyong kaluwalhatian. Patuloy mo kaming purihin at upang ikay maitaas sa aming mga harapan. I-bless mo, Lord, ang mga taong narito sa iyong harapan, ang mga nanonood. Maging ang aming mga taong o aming mga kasamahan, ang mga kapitbahay, na sila'y nagdurusa sa kahirapan kapagitian ng buhay. Patuloy mo po sila, Ama, na pagpalain. Patuloy mo po sila, Ama, na tulungan. At ipagkaloob mo ang iyong kagalingan sa mga taong mayroong karamdaman upang patuloy kanilang itaas at purihin at ulalatiin ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos, ng marami, at inaangking ko po, Ama, ang iyong biyaya ay sumasa amin at amin pong pinanghahawakan ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Saan man po kami dalhin mo, saan mo man kami dadalhin mo, sa iyong kaliwalhatian, ikaw ang lagi naming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Ama, sa munti mong aral na pumasok sa aming mga kalooban upang kami ay imulat mo, upang maituwid ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, ang aming kapabayaan, upang ikay bigyan ng karangalan. Salamat sa pagbabago mo sa aming mga buhay. Salamat sa pagbabago mo ng aming kaisipan. At salamat sa pagbabago mo ng aming mga pagkatao. Dalhin mo po kami, Ama, sa mga taong na kung saan nasa dilim upang maliwanagan. Ikaw po ang manguna sa amin. Sa aming mga plano, sa aming mga mithiin, ikaw ang kumilos, Ama, sapagat ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa aming lahat. Salamat po, Diyos, na marami, at inaangking ko po, Ama, ang iyong biyaya sumasa amin. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyo.